gusto ko lang i-confirm, Madam Speaker, na sa General Appropriations Bill, di ba po merong provisions for contingent fund, meron din for confidential fund. Tama po ba, Madam Speaker? There are appropriations for, that is correct, Madam Speaker. Yeah. So, Madam Speaker, hindi po ba sa isang batas, lalo na ang General Appropriations Bill na napakakapal, ilang volumes, at marami siyang mga provisions, hindi po ba dapat in harmony at consistent yung pag-apply natin ng iba't ibang mga provisions nito? Tama po ba, Madam Speaker? Yes, Madam Speaker. With that, Madam Speaker, kahit na meron tayong provisions on contingent fund, hindi pwede na ma-override nito ang provisions pagdating naman sa paano pwedeng magkaroon ng confidential fund at paano dapat gamitin ang confidential fund ng isang ahensya, Madam Speaker. Kasi based sa mga napakinggan natin kanina, it seems na para bang gusto nating i-put aside ang provision on confidential funds at ang gusto nating manaig ay ang provisions related to the use of the contingent fund, Madam Speaker. Madam Speaker, ang usapin ng pag-authorize at ang usapin ng paggamit ay magkaiba. Kasi pagdating sa paggamit ng funds, yan po ay pumapaloob po sa audit rules. Pagdating naman po sa pag-authorize, ay diyan naman po ay pumapaloob dito sa General Appropriations Act, Madam Speaker. Now, on that note, Madam Speaker, ang confidential funds, di ba po, hindi siya ganun kadaling na-audit kumpara sa contingent fund. Tama po ba, Madam Speaker? Well, by the nature of the fund, ay magkaiba po ang pag-audit, pero hindi naman po tamang sabihin na walang audit ang confidential fund. Meron din pong audit ang confidential fund, iba lang po ang pag-audit. Meron pong special audit rules ang confidential and intelligence funds. Katunayan po, merong joint circular ang confidential and intelligence funds, Madam Speaker. Yeah, but still, Madam Speaker, mas mahirap, di ba? Hindi madaling makilatis paano ginagamit ang confidential fund kumpara sa contingent fund. Kaya po, this leads me to my next question. Sino po ba talaga yung allowed na mag-authorize which agencies can have confidential funds? Is it Congress? Is it the President? Sino po ba? Ultimately, kung sino ang pwedeng magkaroon ng confidential funds, ultimately, Kongreso naman po ang siyang makakapagpasya dito po, Madam Speaker. Yes, Madam Speaker, exactly. Kaya po, kung gagamitin natin yung contingent fund para sa confidential fund, ano po ang binubukas nun, Madam Speaker? Based na rin sa concrete case na nangyari noong 2022. Kahit na ina-admit din ng ating sponsor na Kongreso lang ang pwedeng magsabi sino lang ang mga ahensyang pwedeng magkaroon ng confidential fund, ano po yung nangyari? Yung OVP, kahit hindi po siya inalaw ng Kongreso na magkaroon ng confidential fund that year, ay nagawan po ng paraan dahil ang ginamit ay confidential fund na supposedly ay isang pondo na yun naman ay dapat mas nabubusisi natin, nakikita natin paano ginagamit, pero in effect,
parang presidente na yung nabigyan natin ng power to authorize yung pag-grant ng confidential fund to the OVP, which runs counter doon sa ating provision for confidential fund na, again, ay dapat yung mga ahensya lang entitled by Congress through the GAA yung pwedeng magkaroon ng ganong tipo ng pondo, Madam Speaker. Madam Speaker, I think the core issue that is being discussed at this point is whether there is a valid delegation of power by Congress to the executive with respect to the use of the contingent fund. So, with respect to that, there are really two tests for this purpose. The first is the completeness test, and the second is the sufficiency test. For the completeness test, ang tanong dito is, klaro ba ang polisiya? And for the sufficiency test, ang tanong dito is, are there clear standards? Pagdating sa completeness test, klaro ba ang polisiya? Yes. Again, ano ang polisiya dito? Again, I had explained, ang policy dito is may kailangan ng contingency fund dahil hindi natin ma-anticipate lahat ng scenarios ng potential spending for the coming year. And again, for this particular purpose, nagkaroon ng need ang Office of the Vice President na hindi naasahan na kinailangan ng confidential fund at inaplayan ng ating Office of the Vice President. So, and that particular policy was clear. Secondly, are there sufficient standards? Yes. New? Was there a new activity? Yes. It was clear that there was an application for funds because there was a need to create new offices. Meron bang standards with respect to the cost? Meron. Nakadetalye po kung ano yung kinailangan na resources. Meron bang requirements as to reporting? Klaro din po kung anong mga reportorial requirements. So on the basis of those, we can say that there is a valid delegation of power. So on the basis of that, Madam Speaker, masasabi natin na hindi po naabuso ang poder ng Kongreso with respect to the contingent fund. So meron pong checks and balances. So hindi po walang excesses na nangyari po dito sa contingent fund, Madam Speaker. Madam Speaker, still hindi po tayo convinced sa ganong justification na yung contingent fund ay gagamitin siya para sa contingent fund. Kasi Madam Speaker, kung malinaw naman pala yung pagkakagastusan ng pera at pwede namang ma-justify bakit siya kailangan, ano yung purpose nun, edi bakit hindi po ang dagdagan natin ay yung mga line items na yun naman ay mas klarong naglalahad, ano ba yung mga kailangan ng isang ahensya? Bakit po kailangan pang itago ang paggamit ng contingent fund at ile-label po siya bilang confidential fund? Kasi with that, Madam Speaker, hindi tayo nagiging consistent dun sa application ng mga provisions na, again, mismo nakasaad din naman po sa ating GAA na dapat sundin ang Joint Circular 2015-01 when it comes to confidential fund. At hindi po pwedeng i-interpret yon kasi napakalinaw naman po niya, Madam Speaker. When we say express allocation, ano pa po bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nakalagay talaga confidential fund, magkano yung amount. Kasi po, when Congress grants confidential funds to various agencies, yun naman po yung practice. And Madam Speaker, actually, ang dami talagang senaryo na pwedeng ngayon hindi lang natin na-foresee,
pero pwede nang mangyari under the current administration kung ganito yung magiging interpretation natin, Madam Speaker. Ibig sabihin, yung presidente pala, pwede siyang mag-set aside ng portion ng contingent fund at upon request of any agency, kahit hindi na lang OVP, pwede niya pong ibigay yun, Madam Speaker. Kasi ngayon ang sinasabi, the OVP has good governance and social service projects. Now, I can go to DOLE. Ano po ba yung mga projects ng DOLE? Di ba DOLE has tupad? So pwede po pala, Madam Speaker, yung tupad, lagyan din ng component ng confidential fund para ma-ensure di umano, ma-monitor sino yung mga beneficiaries nun, Madam Speaker. Would our sponsor agree? Madam Speaker, para lang medyo accurate ang ating pag-intindi dito po sa ating contingent fund. So, Congress delegates the power to the DBM. So, DBM po ang parang pong caretaker dito po sa pondo na to. So, ang pondo na to kasi po, again, at the start of the budget cycle, hindi pa po natin alam kung sinong ahensya po ang nangangailangan. Hindi pa po natin alam kung sino po ang magkakaroon ng urgent project or activity during the year. So ang DBM po ang binibigyan po natin, dinedelegate po natin sa DBM ang power to decide kung sino po ang pwede po niyang laanan ng pondo. Pero may limit po yan kasi nga po merong appropriated amount. Para sa taong 2024, 13 billion lamang po yan. Pero nakasaad po, kaanong klaseng mga activities lamang po yan. May illustrative activities po yan. Number 1, legal obligations. Number 2, new offices. Number 3, travel expenses of the President. But not limited to those 3 cases. So yun po. And in addition, kailangan po may existing line item na po doon sa paglalaanan na ahensya. Pag sinabing existing line item again refers to a PAP, program, activity, or project. And again, ang object of expenditure ay hindi po line item. Ang confidential expense ay hindi po line item. Magkaiba po yun. Paglilinaw lang po, Madam Speaker. Madam Speaker, tingin ko po hindi nasagot yung tanong ko kasi ang reference na po natin ay yung nangyari sa OVP na meron daw po silang bagong offices. I mean, granting kasi actually sa ngayon, Madam Speaker, I don't believe consistent din yung mga sinasabi to justify the confidential funds. Pero sige, halimbawa, yun po yung ating assumption, offices, tapos yung iba't ibang assistance programs ng OVP na para daw effectively magawa, kailangan daw ng confidential funds. With that, Madam Speaker, halimbawa, yung ibang ahensya, meron naman ng nakalagay na program, activity, or project Halimbawa, yun nga, tupad, no? Kasi OVP assistance programs, itong tupad, form din naman ng assistance. Or yung AIX. What if, Madam Speaker, manghingi yung kanilang mga secretary ng confidential fund para ma-ensure na maging efficient ang pag-i-implement nila ng ganong mga proyekto? Following the logic, Madam Speaker, of our sponsor, pwede talaga na mangyari yun. Diba? Can the sponsor say na hindi po yun posible given how arguments were laid on earlier? Again, hypothetically, pwede. Pwede, kaya lang, kailangan masatisfy ang condition na merong new or urgent activity or project. Okay, AIX, is it an existing activity? Yes. Okay, check, pwede. Pero, kailangan i-justify na merong bago or urgent activity within AIX na gagawin. Hindi ko alam kung anong pwedeng bago or halimbawa, magtatayo ba ng mga bagong opisina si SecRex within the AIX program? Yes. If the answer is yes, pwede. Ngayon, kung kinailangan ni Secretary Rex na mag-incur ng confidential expenses, halimbawa po, hypothetically, sa tingin po niya,
merong mga nawawalang mga bata. At kinailangan po ng confidential expenses dahil kailangan po niyang maimbestigahan ang pagkawala ng mga bata doon sa programang yan. At ginastify po niya sa DBM ang pangangailangan ng confidential expenses within the context of that program. At pinayagan po ng Presidente because kinakailangan ng paggamit ng contingent fund, kinakailangan po ng OP approval. Check din po, yan po ay papayagan ng DBM. So yun po ang elements para po magkaroon ng paggamit ng contingent fund for the purpose of an increase in a confidential expense. Yun po ang mga elements. So, hindi po madali. Yun po yung sinasabi po natin. So, hindi, katulad na sinasabi ninyo, Madam Speaker, na basta-basta na lang on an ordinary day ay pwede pong mangyari ang ganyang sitwasyon, Madam Speaker. Madam Speaker, hearing that, I think that opens the floodgates of hell when it comes to the use of the contingent fund. Kung yun po yung ating magiging assumption. Madam Speaker, I think di na po natin kailangan maglokohan. Kung sino man po yung ahensya na gusto talaga palang mag-request ng confidential fund pero wala siyang express budget allocation sa GAA, pwedeng itap yung contingent fund. Tapos kung malapit po siya sa presidente, pwedeng i-approve ng presidente upon recommendation of DBM. And I think that gives us here in Congress lots of ideas paano po pwedeng gamitin ang contingent fund. Halimbawa, sa ating mga lugar, sa ating mga constituents, okay, kung magpapatupad po tayo, magkakonduct tayo pamamahagi ng tupad or AX man yan, ano pa, pwede magpatayo tayo ng farm-to-market road pero tingin natin kailangan talaga ng surveillance para maayos yung lugar kung saan tayo magpapatayo ng farm-to-market road, manghihingi tayo confidential funds. Yun po, Madam Speaker, yung binubukas na senaryo na hindi lang po tayo yung mananagot dito. Kung ganito yung magiging interpretation natin, pati yung mga susunod na kongreso, pati yung mga susunod na presidente, ito yung isa-cite nila, Madam Speaker, yung debate natin ngayon, kung papayagan natin na yung contingent fund, which is supposed to be auditable, ay pwede nating buksan at gamitin for confidential fund na hindi ganun kadaling i-audit. Ewan ko pa, baka coincidence lang din na pareho yung kanilang acronym, Madam Speaker, na pwede pala yung contingent fund. Actually, hypothetically, buong-buo, pwede maging confidential fund as long as ma-justify ng ating mga ahensya, Madam Speaker. Kaya, given yung time limit ko, Madam Speaker, I think I have said my piece on this topic. Kaya, Madam Speaker, mali, hindi dapat nating payagan na yung mga ahensya na walang explicit na nakalagay na confidential fund ay bibigyan lang basta-basta ng confidential fund gamit ang contingent fund. On my next topic, Madam Speaker, ito naman ay tungkol sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Bining up ko na po ito sa DBCC noong August 10 at ngayon din ipabring up ko na rin dahil sa ilang mga significant na developments when it comes to how we really should scrutinize the activities of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Madam Speaker, nice na lang din nating ibalita sa plenaryo na nitong umaga lamang ay nagsagawa ng isang press conference ang NTF-ELCAC para daw ilitaw ang dalawang mga rebel surrendery di umano. But also, Madam Speaker, on the same topic, on those two young women na actually ay inabduct ng militar, nag-deliver po tayo ng privileged speech dito sa Kamara, pero yun, days later, pinakete sila ng NTF-ELCAC bilang mga rebel surrenderies. And this morning, Madam Speaker, in the same press conference held by the NTF-ELCAC, ang isa po doon sa dalawa
ay nagsabi na hindi po sila voluntarily nag-surrender. Sila'y inabduct. Walang iba kundi ng militar. Now, Madam Speaker, I think this already tells a lot about this task force na dapat po ay timely na nabuwagin natin at wag na nating bigyan ng pondo. So, Madam Speaker, sa pagtingin po ba ng DBCC natin, ay efficient pa rin ba na binibigyan natin ng limpak-limpak na pondo ang NTF-ELCA kahit na nakikita na po ng publiko kung gaano po sila hindi factual at lantaran po nga nagsisinungaling, no? Para sa kanilang mga kung ano man yung nais na gawin.